Ipinaliwanag ni Ella na noon ay may malaking underground palace ang alchemy sect na itinayo sa ibabaw ng fire vein. Ang apoy mula sa earth fire ang nagsisilbing pinagmumulan ng enerhiya upang mapanatiling aktibo ang formation sa lugar na yun, habang nananatili pa ang earth fire, hindi titigil sa paggana ang formation na nagpoprotekta sa underground palace. Dagdag pa niya, ang tunay na pasukan papunta sa underground palace ay nasa ilalim mismo ng lugar na yon. Kaya tinanong niya si Wang Sheng kung may paraan ba ito upang mahanap ang nakatagong underground palace. Natahimik sandali si Wang Sheng bago niya pagalit na sinabing sana ay sinabi agad ito ni Ella, dahil nasayang lamang ang oras nila sa maling direksyon. Pagdating nila sa loob ng underground palace, agad nilang napansin ang mga lumang gusali at kagamitan na matagal nang naiwan sa lugar. Maya-maya pa ay natagpuan din nila ang mismong pasukan, dahilan upang matuwa ang mga kasama nila. Nang makita yon ng isa nilang kasama, agad itong nabaliw at dali-daling tumakbo patungo sa gusali. Nagulat ang lahat sa biglaang pangyayari habang sinigawan nila ang kanilang kasamahan na huminto. Ngunit huli na sila, dahil bigla na lamang gumana ang isang array sa gusali at sa isang iglap ay tuluyan siyang nasunog. Naiinis na sinabi ng ating bida kay Faiho kung gusto na ba talaga nilang mamatay gayong wala silang kasamang formation mage. Agad din itong tinanong si Faiho kung hindi ba ito naghanda ng formation mage bago sila pumunta sa lugar na yon. Dahil dito, dali-daling tinawag ni Faiho ang mga formation mage upang sirain ang mapanganib na array sa entrada ng gusali. Mabilis namang kumilos ang mga formation mage at hindi nagtagal ay matagumpay nilang natanggal ang harang na formation. Dahil dito, napahinto saglit sila Wang Sheng at Ella sa kanilang nakita. Napaisip si Ella habang nakatingin kay Wang Sheng, hindi niya alam kung bakit, ngunit sa tuwing kasama niya ito, palagi siyang nakakaramdam ng kapanatagan at kaligtasan. Kasabay nito, inutusan ni Faiho ang kanyang mga tauhan na buksan ang pintuhan ng gusali. Agad naman kumilos ang mga ito, ngunit sa hindi inaasaang pangyayari, bigla na lamang sumabog ang pinto. Napaisip ang ating bida at sinabi na ang lugar na yon ay puno ng sulfur dioxide. Kung hindi ilalayo ang pinagkukunan ng tubig para sa alchemy, para na rin itong direktang pag-inom ng nakal-alasong asido. Dagdag pa niya, kung gagamitin naman ang tamang uri ng lason sa pagre-refine ng poison furnace, hindi ito magdudulot ng anumang problema. Pagkatapos, kumilos naman kaagad ang mga formation mage, at matapos pag-isahin ng mga formation mage ang kanilang lakas, mabilis nilang nilinis at pinasingaw ang nakal-alasong hangin sa loob ng gusali. Dahil dito, tuluyan na nilang nabuksan ang pinto, at naalis na nila ang nakalalasong hangin. Napaisip naman ng ating bida, na mabuti na lamang at alam ng mga ito na kailangang maaliwalas muna ang isang underground palace na nakasara sa loob ng daan-daang taon, kung hindi, sino mang pumasok doon ay tiyak na mamamatay dahil sa nakalalasong hangin sa loob. Matapos maitatag ang kampo, maraming bantay ang nagsimulang magreklamo dahil sa matinding pagod at uhaw. Ang ilan ay halos hindi na makatiis at paulit-ulit na humihingi ng maiinom na tubig. Samantala, tahimik lamang na nagbantay ang iba habang pinagmamasdan ang paligid ng kampo. Pagkatapos ay inutusan ng lalaki ang lahat na kumain ng maayos at maghanda para sa susunod na paglalakbay. Ngunit dahil sa matinding init at nakal-alasong hangin sa paligid, nagreklamo ang ilang tao at humiling pa ng maiinom na tubig. Nang marinig ito ng bantay ng kampo, malamig itong ngumiti at naglabas ng ilang tableta. Sinabi nito na kung hindi nila kayang tiisin ang sitwasyon, maaari silang pumili ng banayad na kamatayan gamit ang mga tableta, o siya mismo ang kikilos upang mas mabilis silang mawala. Dahil sa nakakatakot na banta nito, natigilan ang mga tao, isa pa nga sa kanila ang napatanong kung gaano kabilis ang sinasabi nitong kamatayan. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, may bigla na lamang sumugod sa lalaki at walang awa niya itong pinaslang, dahil dito, tuluyan na itong bumagsak na wala man lang kaalam-alam sa nangyari sa kanya. Pagkatapos bumangon na ang nagpapanggap kanina na nalason, galit na pinagalitan ni Elder Bai si Taba dahil sobra ang pagpapanggap nito sa takot. Take note mga kahangal, ito yung off-screen bago nakapunta si Taba kay Wang Sheng, may plano pala sila. Nagalit ng sobra si Taba na hindi natural ang paglalabas nito ng bula sa bibig at pati ang panginginig ng mga ngipin nito ay masyadong halata, kaya muntik nang mabunyag ang kanilang lihim na plano. Habang papunta sa ligtas na tagpuan, inutusan ni Elder Bai ang lahat na sundin ang direksyong itinuro ni Lone Wolf at doon hintayin ang kanilang ginang na si Ella.
Ngunit nagduda si Taba at tinawag na hangal ang bagong pinuno ng Baoqing Yutang, ipinaliwanag naman niya na matagal nang nakapaghanda ang kanilang ginang para sa ganitong sitwasyon. Dagdag pa niya, ang mga taong tulad ni Wang Sheng ay hindi marunong yumuko o magpabola sa iba, kaya kahit anong balak ng kanilang mga kalaban, hindi nila basta-bastang matatalo ang kanilang ginang. Napansin ni Elder Bai ang palatandaang iniwan ni Wang Sheng at agad niyang sinundan ang direksyon nito. Pagdating nila roon, tumambad sa kanilang harapan ang isang lihim na kubo sa tuktok ng puno na inihanda bilang ligtas na taguan. Ipinaliwanag niya na maaari silang magpahinga at maghanda roon, lalo na't nag-iwan din si Wang Sheng ng sapat na pagkain at tubig para sa lahat. Makalipas ang isang araw, tuluyan ang nawala ang formation array sa gusali, kaya masayang sinabi ng ating bida na ligtas ng araw pasukin ito. Sa kabila nito, patuloy na nagmamasid ang mga tauhan ng Song family, tuwang-tuwa ang isa sa kanila at inakalang nahulog na sa bitag ang grupo ni Wang Sheng, kaya umaasa siyang magagamit ito ng kanilang amo na si Song Hongde upang tuluyang mapatay ito. Ngunit agad siyang pinigilan ng kanyang kasamahan at ipinaalala na ang pinakamahalagang layunin nila ay mailigtas ang kanilang amo at makuha ang Divine Elixir. Hindi ito ang tamang oras upang maghabol ng personal na paghihiganti o magdulot ng panibagong kaguluhan. Sinabi din niya na kahit magkaroon sila ng pagkakataong patayin si Wang Sheng, hindi nila ito dapat gawin at sa halip ay kailangan pa nilang protektahan ito. Nagtaka naman ang isa pang tauhan at nagtanong kung bakit ayaw putulin ng kanilang pinuno ang ugnayan kay Wang Sheng. Ipinaliwanag ng kasama niya na ang lahat ng ito ay dahil sa prinsesa. Bagamat galit na galit ngayon si Song Hongde kay Wang Sheng, maaaring magbago pa ang sitwasyon sa hinaharap. Dagdag pa niya, wala nang tagapagmana ang duke at patuloy nang humihina ang kanyang katawan, kapag hindi nito nakuha ang banal na elixir, mapupunta ang pamumuno ng Song country sa prinsesa. Dahil dito, kung papatayin nila ang taong mahal ng prinsesa, para na rin nilang inilagay sa panganib ang sarili nilang buhay. Nang marinig ito, agad na sumang-ayon ng kanyang kasama at nagpasalamat sa payo. Sa kabilang banda, nakarating na sina Wang Sheng at ang kanyang grupo sa pasukan ng Underground Palace Grotto. Habang naglalakad sa madilim na lagusan, natatanaw nila ang naglalagablab na ilog ng lava sa loob ng kuweba. Agad namang napasigaw sa tuwa si Ella nang makita nila ang kanilang destinasyon. Sa harap nila ay ang bihirang Earth Fire Vein, isang napakalakas na pinagmumula ng apoy na enerhiya sa ilalim ng lupa. Habang sinusuri nila ang lugar, napansin din nila ang isang lihim na silid na nakatago sa gilid ng kuweba. Sa loob nito ay may isang kakaibang sisidlan at ilang nakasalansang sa gintong kawayan, na tila mga mahalagang kayamanang matagal nang nakatago sa kailaliman ng Underground Palace. Kasabay nun, inutusan ni Fai Ho ang kanyang mga tauhan na halughugin ang bawat sulok ng kuweba. Hindi nagtagal, may isa sa kanila ang nakadiskubre ng isang lihim na kayamanan, isang sinaunang aklat ng alchemy. Pagkatapos, sinabi ni Ella kay Wang Sheng kung bakit hindi niya kukunin ang mga teknik. Sa halip na magpadala sa tukso, kumuha si Wang Sheng ng isang bato at inihagis ito sa naglalagablab na lava upang subukan ang paligid. Agad na natunaw ang bato sa matinding init, dahilan upang mabigla ang lahat. Napagtanto nila na napakadelikado ng lugar at kahit ang matitigas na bato ay hindi kayang tiisin ang nag-aapoy na Earth Fire Vein. Sinabi rin ng isa sa mga lalaki na hindi niya maintindihan kung bakit may nagtangkang magtayo ng silid para sa alchemy sa loob ng napakadelikadong lugar na ito. Sa tingin niya, tila baliw ang sinumang gumawa nito dahil napakatindi ng init ng Earth Fire Vein at maaaring matunaw ang anumang mapalapit dito. Napaisip ang ating bida at sinabi, ang temperatura ng lava ay karaniwang nasa 700 hanggang 1,200 degrees lamang, samantalang ang pagkatunaw ng bakal ay higit sa 1,500 degrees. Dahil dito, naghagis siya ng punyal sa lava bilang pagsubok. Makalipas ang ilang sandali, nanatiling buo ang punyal at hindi man lang natunaw. Dahil dito, nakumpirma ni Wang Sheng ang kanyang hinala na hindi sapat ang init ng lava upang tunawin ang isang ordinaryong bakal na sandata. Kaya seryoso niyang sinabi kay Ella na mas mabuting hanapin na lamang ng Formation Mage ang nakatagong formation, kaysa mag-aksaya sila ng oras sa paghahalughog sa buong lugar. Napangiti si Fai Ho nang marinig niyang natagpuan na ng Formation Mage ang hinahanap nilang formation, at agad niya itong pinausisa upang mabuksan ang lihim na nakatago sa loob ng kuweba. Sinuri ng kanyang tauhan ang formation na nakaukit sa pader at sinabi nitong mahirap itong maintindihan,
ngunit maaari pa rin niya itong mabuksan matapos ang kaunting pag-aanalisa. Sa sandaling yun, napangiti si Faiho dahil alam niyang malapit na nilang makuha ang nakatagong kayamanan. Kasabay nito, nagbanta na si Faiho at iniutos na patayin sina Wang Sheng at Ella dahil wala na raw silang pakinabang. Nagtaka si Ella kung bakit sinabi ni Wang Sheng ang tungkol sa formation, ngunit kalmado lamang itong ngumiti at tinanong siya kung nagtitiwala ba siya sa kanya. Walang pag-aalinlangang sumagot si Ella na lubos siyang naniniwala kay Wang Sheng, kahit hindi niya nauunawaan ang tunay nitong plano. Sa kabila ng panganib, walang pag-aalinlangang binuhat ni Wang Sheng si Ella sa kanyang mga bisig at mabilis na tumalon palayo. Napatitig naman si Ella sa kanya habang lumilipad sila sa ere, at lalo niyang naramdaman ang tiwalang mayroon siya rito. Kahit sinusubukan niyang magmukhang matatag, mahigpit pa rin ang kapit ni Ella sa damit ni Wang Sheng. Sa isip niya, kung mamamatay man siya, wala na yung halaga basta't kasama niya si Wang Sheng hanggang sa huli. Dahil dito, mabilis na tumakbo si Wang Sheng habang buhat si Ella at diretsyong tinahak ang ibabaw ng naglalagablab na lava gamit ang kanyang kagamitan. Nagulat at napatigil ang lahat ng nakasaksi, sapagkat imposible para sa isang ordinaryong tao na makatawid sa ganoong lugar nang hindi natutunaw o nasusunog. Sa loob lamang ng ilang sandali, matagumpay na nakarating si Wang Sheng sa kabila ng daan. Pagkatapos, tumingin si Wang Sheng kay Ella at bahagyang ngumisi, napansin niyang hindi pa rin ito bumibitaw sa pagkakayakap sa kanya, kaya pabiro niyang sinabi na tila hindi pa sapat ang pagkakayakap nito. Dahil dito, lalo namang namula at natarante si Ella. Maya-maya, sinabi ni Wang Sheng na maaari na siyang bumaba, dahilan upang mabigla at mapahiya ang dalaga nang mapagtanto niya ang kanyang ginagawa. Sinabi naman ni Faiho sa kanyang mga tauhan na kung nagawang makatawid ni Wang Sheng, kaya rin nila. Inutusan niya ang mga ito na mabilis na tumalon sa ibabaw ng lava at agad alisin ang kanilang mga kagamitan bago pa ito matunaw sa matinding init. Kasabay nun, agad na tumalon ang lalaki sa ibabaw ng lava gamit ang kanyang aura sa paa. Kinuha naman ng ating bida ang isang maliit na bato, at bigla niya na lamang itong ibinato ni Wang Sheng at tumama sa lalaki, dahilan upang mawalan siya ng balanse at tuluyang mahulog sa naglalagablab na lava. Agad siyang napasigaw sa matinding sakit habang sinusunog ng apoy ang kanyang katawan. Naisip ng ating bida, na ang tunaw na lava ay isang napakadelikadong likido na may temperaturang umaabot sa humigit kumulang 700 hanggang 1,200 degrees. Dahil mas mataas ang densidad nito kaysa sa tubig, sino mang mahulog dito ay hindi agad lulubog kundi lulutang sa ibabaw habang unti-unting nasusunog hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya, na bago siya tumalon sa lava ay binasa muna niya ang kanyang mga sapatos, nang nagtama ang mga ito sa lava, agad na sumingaw ang tubig at sumipsip ng malaking bahagi ng init, dahil dito, hindi agad nasunog ang kanyang mga sapatos sa mismong sandali ng pagdikit sa lava, kaya nagawa niyang makatawid ng ligtas. Ipinaliwanag pa niya, na ang non-Newtonian fluid ay may kakaibang katangian, kapag nakatayo ka lamang dito at hindi gumagalaw, unti-unti kang lulubog, ngunit kapag mabilis kang kumilos o tumakbo, nagiging parang matigas at elastikong lupa ang ibabaw nito. Dagdag pa niya, na basta mabilis silang tatakbo at gagamitin ng tama ang katangian ng non-Newtonian fluid, makakatawid sila ng ligtas nang hindi lumulubog. Ang non-Newtonian fluid ay isang uri ng pampadulas. Nainis naman si Faiho nang makita niyang may paraan palang makatawid sila Wang Sheng, agad niyang iniutos sa kanyang mga tauhan na huwag nang pansinin ang mga ito at sa halip ay sirain ang protective formation. May masama pa siyang balak, dahil matapos wasakin ang formation, plano niyang isara ang lagusan ng kuweba upang matrap sa loob sila Wang Sheng at mamatay sa kakulangan ng hangin. Ginamit naman ni Wang Sheng ang kanyang telescope upang silipin ang kalagayan sa kabilang panig, kaya nagtanong naman si Ella kung ano na ang sitwasyon sa kabila. Ngunit dahil napakalayo ng distansya, wala siyang makita ng malinaw. Ipinakita naman ng ating bida ang telescope kay Ella, at sinabi niya na natagpuan na ng grupo ni Faiho ang formation at malapit na nila itong mabasag. Ipinaliwanag din niya na ang formation na iyon ay naiwan pa mula daan-daang taon na ang nakalipas, kaya hindi na magtatagal bago ito tuluyang masira. Mula kay Faiho, masayang-masayang sumigaw ito nang tuluyan nilang mabasag ang formation. Pagkatapos ng malakas na pagsabog, nabuksan ang nakatagong silid sa loob ng kuweba. Nang makita niya ang laman nito, agad siyang natuwa at sinabi na natagpuan na nila ang hinahanap na pambihirang gamot.
Dahil dito, mabilis niyang inutusan ng kanyang mga tauhan na tipunin at kunin ang lahat ng mga sinaunang recipe at kayamanan na naroon upang maiuwi nila ang mga ito. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, isang misteryosong anino ang biglang sumalakay mula sa likuran, nagulat si Faiho at wala siyang oras upang makaiwas, dahil dito, tuluyan na siyang nasaksak. Sumugod naman ang mga taksil kay Faiho upang tuluyan na itong paslangin, ngunit sa kasamaang palad, mabilis na kumilos si Faiho, inunahan niya ang isa sa mga taksil at sa isang napakabilis na galaw ay agad nitong pinutol ang ulo ng kalaban. Hinila naman ni Faiho ang sandatang nakatarak sa kanyang katawan at sarkastiko niyang sinabi na noon pa man ay pinaghihinalaan na niya ang mga ito. Dahil dito, walang awa niyang pinagpapatay ang mga hangal sa kanyang harapan. Ang mga taong lumalaban kay Faiho ay ang mga natitirang tauhan ni Ella. Nagtanong si Wang Sheng kay Ella kung ito na ba ang huling taong itinago nito, ngunit napayuko lamang si Ella habang tahimik na pumapatak ang kanyang mga luha. Habang walang awang pinapaslang ni Faiho ang mga taksil, nagalak siya dahil nakuha na nila ang formula at ang mahalagang elixir, kasabay ng paglilinis sa lahat ng traidor sa kanilang grupo. Ngunit sa gitna ng kanyang kasiyahan, bigla niyang naramdaman na may iba pang presensya sa paligid. Kasabay nun, dali-dali nang lumabas ang tatlong tao na taga Song family. Agad siyang napalingon at napatanong kung sino nga raw ang mga ito. Kaagad naman nakilala ito ni Faiho, ito ang mga taong sumusunod sa kanila mula kanina, kaya magalang pa rin siyang nagpasalamat sa tatlong taong tumulong sa kanila sa usapin ni Baocheng Yutang. Ngunit sa kanyang isip, hindi pa rin siya mapalagay, napagtanto niyang ang taong umatake kanina ay may napakataas na antas ng cultivation, isang eksperto na hindi basta-bastang mahahanap. Dahil dito, lalo siyang nagtaka kung sino ba talaga ang misteryosong taong lihim na sumusunod at tumutulong sa kanila mula sa mga anino. Malamig na sinabi ng lalaki kay Faiho na iwan ang Divine Elixir at ang formula kung nais pa nitong mabuhay. Ngunit ngumisi lamang si Faiho at walang balak na sumuko. Dahil dito, agad niyang pinakawalan ang kanyang Yuanhan Soul at naghanda para sa isang matinding laban. Ginamit naman ng lalaki ang kanyang Han Yuan Soul na isang dambuhalang asul na espiritong hayop upang salubungin ang pag-atake nito. Ngunit bago pa man tuluyang makalapit si Faiho, mabilis siyang tinamaan ng kalaban, dahilan upang makatanggap ito ng pinsala. Dahil dito, gumawa ng distansya si Faiho para hindi ito mapuruan. Natakot naman si Faiho nang makita ang napakalaking agwat ng kanilang lakas, kaya dali-dali siyang tumakbo upang makalayo at makahanap ng paraan upang makatakas. Napansin naman ito ng lalaki kaya agad-agad siyang kumilos upang habulin si Faiho. Sa isang iglap ay nakalapit naman ang lalaki kay Faiho at malakas itong sinuntok sa mukha. Dahil sa tindi ng tama, agad na maga ang kanyang pisngi at tumilapon siya ng ilang metro palayo. Umatake muli ang lalaki upang tapusin si Faiho, ngunit bigla itong napatigil nang ihagis ni Faiho ang lahat ng kayamanang nasa kanyang storage ring papunta sa naglalagablab na lava. Dahil dito, napilitan ng lalaki na ihinto ang kanyang pag-atake at ituon ang pansin sa mga kayamanan na nahulog sa lava. Ngunit huli na ang lahat, sa loob lamang ng ilang sandali, tuluyan ng natunaw sa naglalagablab na lava ang mga kayamanang itinapon ni Faiho. Nang makita ito, malakas siyang tumawa at buong pagmamalaking sinabi na mas gugustuhin pa niyang sirain ang mga kayamanan na iyon kaysa mapunta sa kamay ng kanyang mga kalaban. Dahil dito, nagpintig ang tenga ng lalaki sa matinding galit, at wala na siyang nagawa kundi ibuhos ang kanyang galit kay Faiho. Sa isang napakabilis na galaw, walang awa niyang pinaslang si Faiho at tinapos ang buhay nito. Maya-maya, matapos nilang linisin ang lugar at kolektahin ang mga naiwang kagamitan, iniutos ng lalaki sa kanyang mga tauhan na tipunin ang lahat ng nasamsam na kayamanan. Laking gulat niya nang makita na hindi pala tuluyang nawala ang Divine Elixir. Nang makita niya ang God Pill na ligtas pa rin, hindi niya napigilan ng matinding tuwa dahil sa wakas ay nakuha rin nila ang pinakamahalagang kayamanan. Napaisip ang ating bida nang mapansin niyang papalapit ang tatlong kalaban, alam niyang kung sabay-sabay silang aatake, isa lamang ang kaya niyang harangin, kaya lalo siyang naging maingat sa susunod niyang galaw. Ngunit sa halip na umatake, magalang na yumuko ang mga ito at sinabi na siya na ang bahala sa kanyang sarili. Kasabay nun, dali-dali na silang umalis palayo. Nagseselos na sinabi ni Ella na kung talagang nagmamalasakit sa kanya ang pamilyang Song o si Song Yan, bakit hahayaan nilang maagaw ng ibang tao ang lahat ng kayamanang nasa lugar na iyon?
Ngunit ngumiti lamang ang ating bida at sinabing huwag itong mag-alala, dahil ang mga kayamanang nakuha ng mga taong yon ay hindi man lang maihahambing sa tunay na kayamanang kanyang natuklasan. Sinabi naman ng ating bida habang ipinapakita ang misteryosong bato, kung siya ang may-ari ng underground palace at magtatago ng pinakamahalagang kayamanan, hindi niya yun ilalagay sa karaniwang imbakan. Sa halip, itatago niya ito sa isang lihim at ligtas na lugar na protektado ng makapangyarihang formation.